Ako nga pala si Sheena, Ate Sav, at gusto ko lang ikwento ang nakakatawa ngunit di naming malilimutang first time namin ng asawa ko. Katatapos lang ng kasal namin ni Leo, Ate Sav, at syempre may honeymoon. Pero para makatipid ay sa bagong inupahang bahay na lang namin iyon na pagkasunduang iraos pagkatapos ng kasal para unlimited. Syempre excited ako sa lahat, bagong buhay, bagong apelyido, at syempre, unang gabi. Yung tunay na unang gabi, kasi sa tagal namin ni Leo ay ngayon lang namin gagawin ang lovong-lovong sa kama, para kasi sa amin ay iyon na ang the best gift namin sa isa't isa. Hindi din kami yung tipong couple na, tulog sa kama pagkatapos ng reception. Plinano talaga namin yung honeymoon na may totoong halikan, hawakan at pasok na walang preno. Pero hindi agad nangyari ang gusto namin, Ate Sav. Kasi naging isang malaking harang sa first night naming mag-asawa, si nanay. Yes, si nanay ko, or Sav. Matandang konserbatibo, mahilig makialam at ayaw matulog sa ibang bahay kasi nas-anay na palagi akong katabi sa pagtulog. Only child kasi ako at mahal na mahal, si nanay, nasa halip na umuwi sa bahay namin pagkatapos ng kasal ay nagdesisyong tumira muna sa amin ni Leo ng 1 buwan. Katwiran niya, para matulungan daw kaming mag-adjust sa buhay may asawa. Pero for sure naman na binabantayan rin niya ako, kung kailan ko isusuko ang bataan. So first night nga sa bahay na inuupahan namin, Ate Sav, honeymoon night. May sarili namang kwarto si nanay sa kabilang pader lang ng kwarto namin. Ang kaso ay manipis ang dingding at rinig pa rin ultimo utot, hikab at bulong. Pero sabi nga, kung talagang gusto may paraan. So ito na nga, pagkapatay namin ng ilaw dahil narinig na naming humihilik na si nanay sa kabilang kwarto ay nagkatinginan kami ni Daryl. Alam na this, hinawakan agad niya ang bewang ko at hinalikan ako sa leeg. Ramdam ko rin agad ang paninigas ng arma niya. Nag-init din agad ang pakiramdam ko kasi sa totoo lang ay matagal din naming inipon yun. Tumagilid kami sa kama at dahan-dahan niyang hinubad ang lace PNT ko sa ilalim ng kumot. Syempre, hinila ko rin pababa ang brief niya, hindi ako nagpatalo no. Mainit, nag-aapoy at handang-handa na talaga kami. Kaso biglang, katok. Sheena anak, tulog na ba kayo? Si nanay. Kaya tumigil kami pareho at napatalon pa ako sa gulat. Mabilis rin naming naisuot muli ang aming mga salawal. Napaupo naman si Leo sa gilid ng kama at pigil ang inis. Sumagot naman ako sa kunyaring paantok na boses. Tulog na po, nay. Kasi parang may kaluskos akong narinig. May daga ba riyan? Kaya impit akong napatawa. Wala po, nay. Baka po electric fan lang. Okay. Sige. Good night. Huwag nyo lang masyadong lakasan ang radyo ha. Ha, radyo daw. Di ba't hiling yun? Pag-alis niya ay nabitin talaga kaming pareho, pero syempre ang libog. Naroon pa rin. Subukan natin ulit, bulong sa akin ni Daryl. Kaya naghalikan nga kami ulit. Mas digil pero mas maingat. Hinawakan rin niya ang hita ko at sinapo na ang harapan ko. Basang-basa ka na love. Anes niya sa akin. Hinimas niya ako ng dahan-dahan habang nilalaro ko naman ang sandata niya. Hanggang sa dahan-dahan na siyang pamatong sa akin. Ako naman ay nakabuka ka na, in short handa na. Isusulong na sana niya. Ang kaso, TOK. Sheena, anak sorry ha, pero baka may naiiwan pang bukas sa lababo. Parang may tubig na umaagos naririnig ko. Put, napamura na ng mahina si Daryl sa hangin. Ako naman ay napahiga ng diretso, pakiramdam ko, pati ang P3 copy 3K ko ay umurong. Napilitan rin akong bumangon at lumabas ng kwarto para i-check ang lababo. Pero wala namang tumutulo, sinadya lang siguro ni nanay na istorbuhin kami. Kinausap pa niya ako ng ilang minuto tungkol daw sa budget ng bigas, habang si mister ko ay tigas na sa kwarto. Pagbalik ko, nakanganga siya sa kama at hawak ang noo. Wala talaga tayong laban, love, sabi niya. Wala tayong kalayaan, sagot ko naman. Pero syempre ayaw naming matulog na luhaan. So nagplano ulit kami. Plan B ika nga, tahimik na style naman. At ang mission namin, B3 mabangga na walang tunog. Kaya hinubad naming muli ang mga saplot namin at naglagay ng 2 unan sa gilid ng kama bilang sound barrier. At heto na nga, pamatong na siya sa akin. Tinapan ko naman ang bibig ko habang dahan-dahan siyang pumapasok sa loob ko.
Sa wakas, success pero masakit. Buti na lang mainit, mabigat at kalaunan ay nakakakiliti na kaya sa huli ay nasiyahan na ako. Pero ang pinaka-challenge talaga ay ginagawa namin yon ng walang ingay. Habang naglalabas-masok siya, ay pinipigil ko talaga ang mapahalinghing. Siya rin naman, pigil ang ungol. Para tuloy kaming nasa stealth mode ng video game. Pero habang papabilis ang galaw niya, ay tumutunog na ang kama. Yung langit-ngit lang, pero sapat na para marinig sa manipis na pader. Kaya bigla kaming huminto, tumihaya siya at ako naman ang umibabaw. Ako na lang, love para di nagagalaw yung kama, bulong ko sa kanya. Pamatong nga ako, at dahan daw ang umindayog sa ibabaw niya, sabay kagat pa ng labi. Mas nakaka-turn on pala yung patago. Para kasing kung mahuli kami, ay may premyo. At sa wakas sabay naming narating ang rurok ng tagumpay habang parehas rin na nagpipigil ng malakas na ungol. Nang may biglang kumalabog sa kabilang pader. Si nanay parang nagdabog at umubo ng sunod-sunod. Mga anak, magdasal muna kayo bago matulog, ha? Muntik na tuloy akong mahulog sa kama, author. Mabuti na lang at tapos na kami. Umupo ako sa kandangan ng asawa ko habang parehas pa rin kaming humihingal. Nagkatinginan din kami at sabay na napahagalpak ng tawa. Unang gabi ng kasal namin, pero para kaming high school na nagtatago. Well, author, hindi man yun ang wild honeymoon na iniisip ng iba. Aba ay sobra nung kakaiba. At sa kakaibang challenge na yun, mas lalo naming napatunayan na kaya naming magsaya, kahit may epal na ina. Sheena.